Dating ang walang to pare. So bilang para sa atin. I-share nyo ha. Diba? So ayan po, bumisita po tayo sa Facebook page ng Congressman Barzaga. At i-share po natin yung panawagan niya sa People Power sa October 5. Yun lamang po, maraming salamat po. Hindi mo ba naramdaman na umiiral ngayon ay ang ito? Dictator. Diktador, yes. Nararamdaman natin yan. So ito Silent po ay... parang gano'n, no? Noon pa yan Silent sinabi version, no? ng pulis na kaibigan. Okay na sabi ko. Ano nyo, share Ano nyo. nararamdaman mo ngayon? Sabi ko, naniniwala ka ba na umiiral na ba yung martial arts na dictator? Yes, diktador. At ito po ay Martin Lo. Ito po ay estilong Martin Lo. Yes, Martin Lo, tama ka. Ito, estilong Martin Lo po ito. Lahat ng putak kaya namin, papahuli, gigipitin, babayaran para bumalitan, para maging kontra. Ito po ay Martin Lo. Ito ang mga sekreto ni Martin Romualdez na galawan. At huwag kayong aasa na kahit siya nag-resign na wala pa rin siyang ulo dyan sa House of Representatives. Tama. Kahit siya ay nag-resign, hawak pa rin niya ang House of Representatives, pati ang mga congressman. Totoo yun, totoo. Kunwari lang siya naka-resign. Kaya bang intimidate si Park? Itong ginawang Hindi. Kaya bang patahimikin ang isang park? Hindi nila kayang patahimikin ang isang park. Hindi nila kayang patahimikin kahit isang truck pa ang ipadala sa aking subpina. Hindi nila ako kayang patahimikin. Hindi ko ipagpapalit at hindi ako titigil na maglaban sa korupsyon. Yan tandaan natin mga kababayan. Wala akong posisyon, wala akong pera, pero isa lang masasabi ko, mapangako, hanggat humihinga ako, magsasalita ako laban sa mga politikong magnanakaw. Hindi natin nahayaan na isang kagaya nating mga maliliit ordinaryong Pilipino ay patatahimikin lamang ng mga malalaking magnanakaw na politiko na yan. Oo. At hindi kahiya-hiya sa isang katulad ko na makulong o mamatay dahil lamang sa paglaban ko sa mga politikong magnanakaw. Mas nakakahiya yung sumusuporta ka, harap-harapan kang binababoy at tinanakawan, nagbubulag-bulagan ka lahat ng bibing-ibigyan ka. Mas nakakahiya yun. At mas nakakahiya rin kasi dami-dami ng problema ng bansa na dapat bigyan ng pansin, pagtuunan ng pansin ng gobyerno, mas inuuna pa nila ang katulad dating kayo hirap. Yan ang nakakahiya. Tama, mali? Tama. Pero, ba't tayo wala tayo sa posisyon, di ba? Kaya ginigipit tayo. Ganito na ngayon ang sistema ng ating bansa. Kung sino ang magrarally, kung sino ang lumalaban sa korupsyon, siya pang kinukulong. Pero yung mga malalaking magnanakaw, buhaya, malayang namumuhay, nagpapakasarap, namamasyal kung saan-saan. Ahayaan ba natin na dumating ang December, mag-celebrate ang mga politikong magnanakaw gamit ang pera ng taong bayan? Diba? Ahayaan ba natin na upo na tayo ng December, yung mga anak ng politikong magnanakaw, magsi-celebrate, magbabakasyon gamit ang pera ng taong bayan? Oh, so ang gawin natin, i-share post natin at magtulong-tulong tayo doon sa post ni Congressman Kiko Barzaga. Tama! Mabuhay si Kiko Barzaga! People Power ngayong October 12. Yes, proud ako, taga Cavite. Yan ang gawin natin. Celeste. October 12 po. Magtulong-tulong tayo, share natin, ipakalat natin. Diba? Napakasakit. Aabot tayo ng December. Mag-celebrate tayong may lungkot sa ating puso. May paghihirap. Mag-celebrate tayo ng December. May mga pamilyang walang bahay. May mga batang walang matulugan. May mga batang hindi makapag-aral. Walang makain ng mga Pilipino, patay gutom. Samantalang mga politiko, nagpapakasarap sa pera ng taong bayan. Hindi natin nahayaan yan. Naabot tayo ng December na nandyan pa rin at wala pa rin napapanagot sa mga politikong magnanakaw. Tama. Meron din dito, inamin niya, si Jovito Taro, sabi niya magnanakaw ako. Ba, inamin na. Talagang magnanakaw yan. Inamin niya talaga magnanakaw siya. Saka si Pauline Angel, sabi niya magnanakaw ako. Okay Inamin talaga nilang magnanakaw Grabe sila. talaga mga trolls dito, inaamin na. Mag-aamin na sila. Mag-amin na kayo mga magnanakaw kayo. At ayan, ang isang magnanakaw, ipagtatanggol niya ang kapwa niya magnanakaw. Tama, Tama, pinagtanggol. Pinagtanggol nga ni Jolito Taroy dito ang kapwa niya magnanakaw. Tama. Itong mga loyalista, dito yung magtataka kung bakit overprotect sila at support sila kay BBM kasi nagkikinabang sila sa ninanakaw ng puno nila. Sir Pan, sinong punot dulo? BBM. Di ba? Lahat ng kaguluhan na to. BBM, kasi yan ang taga-aproba ng mga ninanakaw ni Martin Romualdez. Ay, sabi ni Jolito Taroy, hindi daw, at si Duterte daw, sagutin mo. Okay, sasagutin ko yan. Pinipilit din nila na si Duterte daw ang pinakamalaking drug lord sa buong bansa sa Pilipinas. Ngayon, ito ang sagot sa'yo. Ang isa bang nagtitinda ng barbecue, papatayin ba niya mga customer niya? Hindi. Hindi, di ba? Kasi wala ang bibili sa kanya, babagsak ang barbecue niya. Oo. Ngayon,
Kung si Duterte pala ang drug lord na pinakamalaki sa Pilipinas, sinong tarantadong businessman na pababagsakin niya ang sarili ng company? Tama, wala. Kung papatayin ni Duterte ang lahat ng pusher at user ng Shabu, edi walang bibili sa Shabu niya, paano siya yaman? Di ba? Tama. Ang isang grocery store, hindi niya ahayaan patayin niya ang lahat ng bumibili doon sa store Dahil niya. nawawalan siya ng Kasi kliyente. ma-expire at walang bibili doon sa store niya. Ngayon, kung si Duterte pala ang pinakamalaking drug lord sa buong bansa sa Pilipinas, bakit niya pinapatay ang mga user niya at pati buyer niya? Diba? Hindi ba labas mo na ibobo? Sinong tarantadong businessman na pababagsakin niya ang sarili niyang company? Wala, di ba? Sabi ni Pauline Angel, totoo daw tanong magnanakaw si Marcos. Inamin din niya, kalahin niya talaga. Sa pure magnanakaw pa yan sila. Inamin din ni Pauline Angel. Ano bang nangyari sa tatay niya? Ganon di, kagaya Ano niya. ba history ba? Magnanakaw. Hindi, Oh. Kuya Park, sino bang may history magnanakaw? Ikaw? Pamilya nila. Ha? Oh. Pamilya nila. Sir Ang Park, history magnanakaw. matanong ko lang po, sino po ba yung na Guinness Book of Record na magnanakaw daw po na pamilya? Yan sila. Marcos po Marcos. ba? Ay! Identify na sila. Ako nadali itong mga Baka dahil dito sa mga tayo. internet natin eh. Hindi lang subinan darating sa akin. May trolls ka dyan sa... Baka, joke to kill. Dadagdagan pa natin ang matitinding tanong. May trolls. Sa kanya kasi maraming Kapag trolls. hindi na lang i-ready mo sarili mo, manawagan tayo para na mapunduhan yung bill mo. Baka may kasama ng bill yan. Hindi mawawala yan. Kasi may na lang tayo sa susunod mga yan eh. kuha na gustong tumulong Mark, na total nagbabiral ka ngayon. Nakaramdam ka ba na kahit konting takot para sa seguridad ng Panginoon? For the record, Actually, kahit gano'ng katapang isang tao, meron pa rin siyang pagkatakot at pagkabahala. Hindi mawawala sa isang tao ang takot at pangamba. Pero, sasantabi natin yon para sa ating bayan at sa kinabukasan ng taong mamamayang Pilipino. Galing. Hindi mawawala sa isang tao ang takot at pangamba Galing ng bata. sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili at sa kanyang seguridad. Pero isinasantabi natin ang takot kasi ito po ay hindi usapin pang sarili. Hindi usapin ng isang tao. Ito po ay para sa ating bansa at para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Hindi ito para lang sa sarili ko. Kahit sinong matapang na tao, meron niyang pangamba. Ako meron akong pangamba eh. Number one, ang laki ng kalaban ko. Yeah. Nakaposisyon ng kalaban ko. Andun yung pangamba at takot para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Pero sinasantabi ko yun kasi alam kong para sa bayan natin at para sa kinabukasan ng mga kabataan at sa susunod na henerasyon ng ating bansa. Kung walang lumalaban sa ganitong sistema ng gobyerno, sa ganitong sistema ng mga politiko, hanggang paulit-ulit, palit ang taon, ganito pa rin ang sistema ng ating bansa. Kung walang magsasalita at maglalakas loob na kalabanin ang mga politikong nakaupo na mga magnanakaw. kaya mga kasama, huwag nating iniwan si Park. Ang Pilipinas po, ang pinakakauna-unaan sa bansa sa Asian country na mayroong airline. Ang pera natin, piso to piso. Dati, oo. Dati, Tinitingala ang piso tayo, natin, piso to piso ang talaga. kapalit ng isang pisong Pilipinas ay $1. At ito rin ang bansa na pinakakauna-unaan sa Asian country na nagkaroon ng airline. Ganun kayaman ang Pilipinas. Bakit ngayon tayo ang pinakamahirap? Dahil sa korupsyon. Politiko, hindi kami kurakot. Bakit tayo palaging nililista ng International Transparency as one of the most corrupt country in the world? Hindi pala kayo kurakot, bakit palagi tayong top 1? Bakit tayo nililista? Bakit tayo nililista ng International Transparency na pinaka first rank na magnanakaw sa buong mundo? Yan, hindi pala ako kurakot eh. Ang sagot, tanong, bakit tayo nililista ng International Transparency as one of the most corrupt country in the world? Nakikita. Ibig sabihin, kurap. Corrupt talaga. At ang pagyaman at pag-unad ng isang bansa ay nakabase yan sa gobyerno kung paano magpatakbo ang isang Tama! Diyan nakabase. Kung matalino lang ang nakaupo sa gobyerno, walang Pilipinong naghihirap. Hindi ibig sabihin, talaga palang weak leader si Bongbong Marcos. Yes, he is a weak leader. Mahina Sir siyang leader. Bernales, mahinang nilalang. Paano yan? Mahinang Bakit tayo nilalang. nasakali? Kasi hindi matino ang nakaupo. Bakit tayo nagrarally? Kasi hindi matalino ang nakaupo. Walang Pilipinong magpapakamahirap, magpapakapagod at magpapakauhaw sa daan para magrally at magsigaw kung
nasa matinong kaisipan ang namumuno.